papaya. Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Capsule. Ako po si Angelica. May bukol po ako sa tuhod, kaya hirap po talaga ako maglakad. Nag-take ako ng Santon Plus araw-araw at isang buwan lang. Palit ang bukol ko. Epektibo talaga ang Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Bright Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Antabayanan, susunod na ang mas pinalawak at mas pinahaba na pagbabalita mula Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide. RMN Network News. Alas 7 na ng umaga. Live pong napapakinggan Radyo Man, sa live Luzon, dito. Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV Channel 309 Aris, sigapon kita diri. at sa WRMN New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Biyernes, September 12, 2025, may Butag Pilipinas, sino po si Radyoman Aljo Bendijo. Radyoman Zander Kayabyab. At narito ang ulo ng mga mainit na balita, Black Friday protest bilang pagkundena sa balawakang korupsyon sa bansa. Kasado na ngayong araw, mas malaking protesta sa September 21 kasabay ng anibersaryo ng batas militar. Pinaghahandaan na rin. Mga dati at kasalukuyang opisyal ng DPWH at 4 na kontratista sinampahan na ng kasong malversation at graft. Mga anomalya noong nakaraang administrasyon, sisilipin na rin sa pagdinig ng Senado. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi namano makaalala ng petsa, araw at maging miyembro ng pamilya. Abogado humiling sa ICC ng indefinite adjournment ng paglilitis. Biktima ng EJK na babahala sakaling makauwi muli ng bansa ang dating Pangulong Duterte. Office of the Vice President gumastos ng mahigit 20 million pesos ngayong taon sa mga biyahe ni VP Sara. OVP sasalang sa budget deliberations ng Kamara ngayong araw. Unang araw ng paglulunsad ng Unified 911 Emergency Hotline, inulan ng prank calls. Dating mayor ng Laur, Nueva Ecija hinatulang makulong sa kasong malversation. Batang inanod ng rumaragasang baha sa barangay Pugaan, Iligan City, patay ng matagpuan. At sa entertainment news, Queen of Soul Jaya inalala ang inang si Elizabeth Ramsey kasabay ng nalalapit niyang comeback concert. Network News. Alas 7:03 sa Kabuntagon, Bugtaw na mata na. Detalye ng ating mga balita. Nakahanda na ang Philippine National Police para sa ikinakasang Black Friday protest ngayong araw. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Belencio Nartates Jr., nakatutok ang kanilang mga tauhan sa crowd control at dispersal operation upang maiwasan ang anumang kaguluhan na kahalintulad na nangyayari ngayon sa Nepal at Indonesia. Bukod sa Metro Manila, mahigpit din ang pagbabantay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang Black Friday protest ay kilos protesta ng iba't ibang grupo bilang pagkondena sa balawakang korupsyon sa gobyerno, lalo na sa mga manumalyang flood control projects. Samantala, una nang kinalampag ng ilang mga kabataan at youth leaders ang tapat
ng DPWH Regional Office sa Malolos, Bulacan kung saan dating nakadestino sina District Engineer Henry Alcantara at itong si Engineer Bryce Hernandez. Pinangunahan ito ng grupong Katipunan Student Movement o kasama kabilang na ang Bulso Bahaghari, Akbayan Youth Bulso at iba pang mga progresibong grupo. Panawagan ito na bilisan ang investigation sa manumalyang katiwalian at mapanagot ang lahat ng may mga sala sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. At kaugnay niyan, ang NCRPO nanawagan sa mga grupo na maging mahinahon at huwag idaan sa dahas ang isasagawang kilos protesta ngayong Black Friday protest. Nasa labas ng himpilan, si Radyoman Chill Emprido. Chill! Radyoman Sander, Radyoman Aldo, magandang umaga. Nananawagan na itong National Capital Regional Police Office at NCRPO sa mga grupong magsasagawa ng kilos protesta ngayong araw. Ito'y kasunod pa rin ng Black Friday protest upang kalampagin ang pamahalaan sa problemang kinaharap ng bansa, kabilang na ang korupsyon, privatization ng NAIA at mga maanumalyang sa likod ng flood control project. Ayon sa NCRPO, nais nilang matapos ng payapa at walang nasasaktan sa panig ng rallyista, mga kapulisan at publiko sa protest rally ng mga progresibong grupo. Naiintindihan naman nila ang hinaing ng bawat grupo, ngunit dapat din isaalang-alang ang kapakanan ng mga maaaring madamay kung sakaling magkagulo. Ngayong araw, pasado na sa iba't ibang parte ng Metro Manila ang kilos protesta ng bawat grupo. Kasama na dyan sa Quezon City, Pasay City, Menjola sa Maynila at ibang panig pa na lalawigan. Samantala, dito sa lungsod ng Parañaque kasamang Aldo, kasamang Sander, dito sa bahagi ng Baclaran Church ay malinis pa at hindi pa sisimulan yung mga pagtitipon na inaasahan bandang alas 8 mamaya. Maging kanina sa harapan ng Senado na iniputan natin ay tahimik pa, ngunit pausik na ang pagbabantay ng mga otoridad. Kasama mo sa Digital RMN Manila, Radyoman Chill Emprido, Tatak RMN. Thank you, Chill Emprido. Mga kilos protesta hindi haharangin pero mga otoridad hindi hahaya magkaroon ng karahasan sa gitna ng mga rally ayon sa DILG. Radyoman Gerald Uleb sa Balita. Gerald. Tiniyak ng Department of Interior and Local Government o DILG na irerespeto at hindi nila pangingialaman itong mga kilos protesta na sasagawa ngayong araw na binansagang Black Friday protesta sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Pero ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, sa sandaling niya makita na mayroong mabuong karahasan sa gitna ng mga kilos protesta ay hindi magdadalawang isip ang mga pulisa na pigilan ito. Tiniyak naman ni Remulla na ipatutupad ng mga pulis ang maximum tolerance sa mga rallyistang galita dahil sa mainit ngayong issue sa mga palpak na flood control projects. Naiintindihan niya ng pamahalaan ang hinaing ng ating mga babayan kaya't malaya ang mga ito magsagawa ng rally. Pero dapat ay may kaukulang mga permita. Samantala, may nakadeploy dito sa People Power Monument na nasa 100 pulisa mula sa NCRPO. Sa pagtatanong natin kanina sa kanilang ground commander, wala namang na-schedule na rally dito sa area pero ina-anticipate na nila ito kaya agad silang nag-deploy ng mga pulis. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Gerald Uleb, Tatak RMN. Thank you, Gerald. Batas na magpapatigil sa terror grooming suportado ng NTF-ELCAC. Kasama natin sa balita si Radyoman Angel Garcia. Nagpahayag ng buong suporta ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa panukalang batas sa Senado na naglalayong ipatigil ang tinatawag na terror grooming at pagre-recruit ng mga estudyante sa mga grupong komunista. Sa pahayag ni NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr., sinabi niya ang Senate Bill 1366 o Terror Grooming and Radicalization Prevention Act ay makakatulong para maprotektahan ang mga Pilipino laban sa mga bitag ng radikalisasyon, bigyang lakas ang mga komunidad na labanan ng manipulasyon at mailigtas ang buhay sa pagitan ng pagpigil sa pagre-recruit ng mga terorista. Ani Torres, pangunahing target pa rin ng mga rebelde ang mga kabataang Pilipino, katutubong pamayanan, mga magsasaka at pamilyang nasa laylayan ng lipunan na kanilang sinasamantala gamit ang kahirapan, galit at kawalan ng hustisya. Iginit pa ni Torres ang nasabing panukala ay magsasara ng pintuan laban sa terrorist recruiters. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Angel Garcia, Tatak RMN.
7:09 ng umaga, sinampahan na ng kaso sa ombudsman ng 20 dati at kasalukuyang opisyal ng DPWH at 4 na kontratista na may kaugnayan sa manumalyang flood control projects. Kabilang sa mga kinasuhan, sina dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara at sina District Assistant Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kinasuhan din ang mga kontratista na nakitaan ng mga palpak at ghost projects sa Bulacan, gaya ng St. Timothy Construction Corporation na pagmamay-ari ng Pamilya Diskaya, Sims Construction Trading, Wawaw Builders at IM Construction Corporation. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kasong malversation through falsification of public documents, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at paglabag sa Government Procurement Act. Ang mga isinampang kaso sa respondents na may kaugnayan sa 5 manumalyang proyekto sa Bulacan. Tiniyak ni Dizon na simula pa lamang ito at marami pa silang sasampahang kaso sa mga susunod na araw o linggo. Sisimulan na rin ng ahensya ang proseso ng dismissal o pagsibak sa iba pang opisyal ng DPWH na sangkot sa katiwalian. Labor attaché na sangkot sa manumalyang flood control project, inisyuhan ng recall order ng DMW. Kasama natin sa balita si Radyoman Lestor Aler. Kasamang Zander, kasamang Aljo, inisyuhan na ng Department of Migrant Workers o DMW ang kanilang labor attaché mula sa Los Angeles na si Macy Maglangke ng recall order upang mapauwi ng bansa matapos na masangkot sa maanumalyang flood control project. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, sila ay nagpadala ng order kay Maglangke upang humarap ito sa nagpapatuloy na investigasyon ng flood control project. Issue na tayo ng recall order para harapin niya ang investigasyon kasi ang pahiwatig naman ng ating mahal na Pangulo sa kanyang EO 94 na bumubuo ng komisyon ay honesty, integrity, in service, governance at accountability. Dagdag pa ni Kakdak na wala pa sa ngayong kakaharaping disciplinary action si Maglangke basta't ang mahalaga ay humarap ito sa mga katanungan sa investigasyon. Matatanda ang pinangalanan ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Panfilo Lacson ang MBB Global Properties na isa sa mga sangkot sa controversial na flood control project kung saan presidente si Maglangke. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Lestor Aler, Tatak RMN. Maraming salamat Radyoman Lestor Aler. Samantala, nilagdaan na ni Paulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 94 na nag-uutos sa pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure na tututok sa mga aligasyon ng irregularidad sa mga proyekto ng pamahalaan, partikular na ang proyekto kontra baha. Layo ng binuong komisyon na magsagawa ng sariling investigation sa posibleng korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan at matukoy kung sino-sino ang posibleng sangkot sa katiwalian. Tulad ng sinabi ng Pangulo, bibigyan ito ng kapangyarihan na mag-issue ng sabina at magrekomenda ng whole departure order na pipigil sa pagtakas ng isang individual habang gumugulong ang investigasyon. May kapangyarihan din ang komisyon na magpataw ng preventive suspension sa isang opisyal para maiwasang makagulo sa investigation. Inatasan rin ng binuong komisyon na maaari ring magsampa ng kasong kriminal, civil at administrative kung mapapatunayang sangkot ito sa anumang katiwalian sa mga proyekto. Samantala, may mga ugong-ugong naman na posibleng maging bahagi ng komisyon sina dating Senior Associate Justices Antonio Carpio at Estela Perlas Bernabe at isang forensic accountant mula sa SISIP Gores Velayo and Company. Pero hanggang sa mga oras na ito, wala pang pinapangalanan si Pangulo Marcos Jr. na mga personalidad na bubuod ng komisyon. Mga individual na tatangging humarap sa investigasyon ng Independent Commission haharap naman sa mabigat na parusa. Kasama natin mula sa Malacanang si Radyoman Chanel Salazar.
May mabigat na kaparusahan ang sinumang opisyal o pribadong individual na iisnabi ng sabpina ng Independent Commission for Infrastructure at tatangging magbigay ng testimonya ng walang matibay na dahilan. Sa bisa na Executive Order No. 94, mahaharap sa administratibong disiplina ang mga opisyal at kawani ng gobyerno bukod pa sa posibleng pananagutang kriminal. Hindi rin ligtas sa mga pribadong individual na susubok tumakas sa kanilang obligasyon. Layo ng probisyong ito na tiyakin na walang makakaiwas sa investigasyon at hindi mababaliwala ang mandato ng komisyon. Matatandang iginiit ng Pangulo ang kanyang paninindigan na papanagutin ang lahat ng sangkot sa maanumalyang flood control projects na bilyon-bilyon ng pondo ngunit nasayang lamang at hindi napakinabangan ng publiko. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN Network News. Kamara tiniyak ang lubos na kooperasyon sa Independent Commission na mag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Radyoman Grace Mariano sa balita. Lubos na makikipagtulungan ang Kamara sa bubuoing Independent Commission for Infrastructure o ICI na siyang mag-iimbestiga sa palapak at maanumalyang flood control projects. Tiniyak ito ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order No. 94 na lilikha sa ICI. Para kay Romualdez, ang pagtatag ng ICI ang tamang pagtugon sa mga alegasyon ng irregularidad sa flood control programs na nagdudulot ng matinding pagkadismaya sa taong bayan at pagkawala ng kanilang tiwala sa mga proyekto ng pamahalaan. Diin ni Romualdez ang House of Representatives ay kaisa ng ICI sa pagtataguyod ng katotohanan, pananagutan at pagpapatupad ng reforma sa pamamagitan ng pagkakasa ng isang independent, patas at masusing investigasyon. Bunsod nito itiniyak ni Romualdez na hindi kukonsintihin ng Kamara ang sinumang kongresista na mapapatunayang sangkot sa maanumalyang proyekto. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. Naghahanda na si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson sa ika-4 na pagdinig ng Senado sa mga maanumalyang flood control project. Itinakda ni Lacson ang pagdinig sa Huwebes sa susunod na linggo para mas mahabang oras na mailaan. Ipapatawag muli sa pagdinig ang ilang opisyal ng DPWH at si dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Muling pagdedesisyonan kung ililipat naman sa Senado ang detention nito matapos patawan ng contempt order. Kasama rin sa papaharapin ang kontraktor na si Mina na sinasabing kausap umano ng Senate staff na si Beng Ramos na kumukolekta ng Komisyon ng Flood Control na pinapondohan umano ni Senador Jinggoy Estrada. Kabilang narito ang CCTV operator ng Senado upang ikwento kung saan nagtungong opisina ang nasabing kontraktor. Pero mas mainam na yung formally i-testify noong mismong operator ng CCTV kung saang opisina. Kailangan yun eh. Kasi kung CCTV alone, hindi mo mapagsalita yun eh. It's a good thing that it happened last August 19. Kasi ang lifespan ng footage, 1 buwan eh. Yes. Kung inabot tayo halimbawa September 20 ngayon, hindi na natin burado na yon. Sisilipin din ni Lacson ang iba pang posibleng mga maanumalyang flood control project ng nakalipas na administrasyon. Halimbawa, yung pagpunta sa casino nitong BGC Boys, nag-start sila 2015 eh. Ganun. So matagal na nangyayari ito, ano? Pagkatapos yung nasundan namin yung, at lalabas ito siguro pagka halimbawang may legal na pamamaraan na yung Anti-Money Laundering Council maglabas ng resulta ng kanilang pag-freeze ng accounts. Kung hindi ko sigurado kung confidential ito, kung classified material yun o hindi. Makikita naman natin doon yung takbo kung saan pinakamaraming transaksyon, halimbawa Diskaya, couple, ano? Kasi as far as I know, meron silang mag-asawa na separate bank accounts. Kung anong period lumobo yon, ibig sabihin, doon sila na mayagpag. Si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson. Congressman Omar Duterte nanindigang walang ghost project sa Davao City. Radyoman Leo Batulayan, RMN Davao sa balita. Mariing nilinaw ngayon ni Davao City 2nd District Representative Omar Duterte na hindi uso ang mga multo o ghost project sa naturang lungsod. Ito'y matapos makwestiyon ng ama na si Congressman Paulo Pulong Duterte kung saan napunta ang bilyones na pondong inilaan sa Davao City. Sa isang interview sa Duterte Street sa The Hague, Netherlands, binigyang diin ng congressman na wala silang ikinakahiya dahil lahat ng ito'y makikita lalo na kapag formal na bibisitahin ang lungsod ng Davao. Dagdag pa niya na ito ang legasya ng kanilang pamilya simula pa noong administrasyon.
desisyon ni former President Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyan ding nakadetain sa International Criminal Court. Kasama mo sa DXDC Armen Davao, Radyoman Leo Batulayan, Tatak Armen! Ikinalugod ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang pagsasabatas ng e-governance law. Binigyang din ni Cayetano na ang e-governance law ay hindi para lang mapabilis ang sistema sa gobyerno, kundi para mas maayos na maserbisyohan ang publiko. Ayon pa sa senador, sa pamamagitan ng nasabing batas, mas magiging transparent ang pamahalaan, accessible at konektado sa mga Pilipino. Katuwang ang konektadong Pinoy Law kung saan abot kaya at accessible ang internet, mas matitiyak anya na maaabot ng ang progreso at mas mapaganda pa ang pamumuhay ng bawat komunidad sa bansa. Susunod, Office of the Vice President gumastos ng higit 20 milyong piso ngayong taon sa mga biyahe ni VP Sara Duterte. At unang araw ng paglulunsad ng Unified 911 Emergency Hotline sa Pilipinas, inulan naman ng mga prank call. Buntag Pilipinas, ito po si dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangamba. Narito ang ulo ng mga mainit na balita. Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News. Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News. RMN Network News. RMN Weather Report. Sa lagay ng panahon, nananatiling mababa ang tsansang maging bagyo ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa huling monitoring ng Pag-asa, namataan ng LPA sa layong 540 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Dahil sa trough o yung buntod ng LPA, makararanas ng mga kalat-kalat na pag-ulan ang Eastern Visayas, Caraga at Davao Oriental. Maulap na kalangitan naman na may tsansa pa rin ng pag-ulan ang dala ng easterlies. Ito'y makakaapekto sa Aurora, Quezon, Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at sa Visayas. Localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa Mindanao. 7:22 ng umaga, bata na naanod dahil sa rumaragasang baha sa Barangay Pugaan, Iligan City, patay ng natagpuan. Radyoman Jade Ubarco, RMN Iligan sa balita. Natagpuan na ang bangkay ng 9 na taong gulang na batang babae na nawawala nang magbaha sa Barangay Pugaan, Iligan City. Ayon kay Barangay Kapitan Roger Cubong sa interview sa RMN DXIC Iligan, nakilala ng kanyang tiyahin ang bata na natagpuan sa baybayin ng Kilumko Kamagi sa Barangay Tubod. May sugat ito sa noo at nagkulay itim na ang katawan. Nalaman na pauwiin na ang bata mula sa eskwela nang siya ay nadulas sa kanal at nadala sa malakas na baha. Sinubukan pa siyang tulungan ng mga kasama pero hindi na ito napigilan dahil sa lakas ng tubig. Nakita rin sa lugar ang mga damit, tsinelas, pajama at bauna ng bata. Dinala na sa isang punerarya ang bangkay ng nasabing biktima. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyoman Jade Barco, Tatak RMN. Tiwala ang Department of Agriculture na mananatili at walang pagtaas sa retail price ang bigas ngayong bare months. Sa kabila ito ng umiiral na 60-day import ban sa imported na bigas na epektibo noong 1 ng Setyembre. Ayon kay DA spokesperson ASEC Arnel de Mesa, wala silang nakitang pagtaas sa presyo ng bigas sa merkado sa unang 2 linggo ng implementasyon ng rice import ban. Inaasahan pa niya ng DA na mas bumaba pa ang retail price ng bigas ngayong bare months, batay na rin sa pagtaya ng Philippine
Statistics Authority ngayong wet harvest season. Sa ngayon naglalaro sa 42 hanggang 52 pesos ang kada kilo ng premium imported rice, 42 hanggang 60 pesos naman sa local premium rice. Dagdag bawas ang posibleng ipatupad ng mga kumpanya ng langis sa produktong petrolyo next week. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Robero, batay sa kanilang monitoring, nasa 20 centavos ang posibleng itaas sa kada litro ng gasolina, habang 50 centavos naman sa diesel. Walang paggalaw sa presyo ng kerosene. Ayon kay Romero, nakaapekto sa oil price adjustment ang geopolitical sa Middle East, implementasyon ng US tariff at pagdagdag ng produksyon ng mga bansang miyembro ng OPEC+. Una po, yung geopolitical tension po, yung nangyaring pag-atake ng Israel sa Doha, Qatar, na ang tinarget po yung Hamas leaders. And then yung Russia naman po, nagkaroon ng drone incursion sa airspace ng Poland. Yun po yung related sa geopolitical conflict. And then second po kadahilan na yun daw pong bagong US tariff, nagkaroon ng nag-open ng opportunities for trade lalo na sa shipping industry. And lastly po, yung pag-increase ng production ng OPEC plus member countries mukhang at lower rate than expected. So yun po yung nakita nating na may contribute sa mangyayaring adjustment sa ating farm price. Si DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Robero, i-anunsyo naman ang aktwal na halaga ng dagdag bawas sa produktong petrolyo sa Lunes. Aabot lang sa 14% ng mga Pinoy ang itinuturing ang kanilang sarili bilang financially comfortable, komportable dun sa kanilang kinikita. Batay sa report ng World Panel's Shopper Scope 2025 report, 75% o mayorya pa rin sa mga Pinoy ang may dagdag o iba pang trabaho para lang makaluwag-luwag sa kanilang gastusin. Isang puntos itong mas mataas kumpara sa 73% na naitala noong 2024. 14% lang ang may kakayahan o kalayaang bumili ng mga gusto nilang bilhin ng walang restriksyon. 11% ang nahihirapan sa sitwasyon ng kanilang pamumuhay. Sa kabila nito, positibo pa rin ang mga Pinoy na mas gaganda pa rin ang lagay ng kanilang pamumuhay sa 2026. Ang Shopper Scope 2025 report ay isinagwa sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 2,000 Pinoy noong Pebrero hanggang Abril ngayong taon. Hindi na umano makaalala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pangyayari, lugar, oras at maging ang ilang miyembro ng kanyang pamilya. Yan ang sinabi ng kanyang abogadong si Attorney Nicholas Kaufman sa kanilang muling pag-apela sa International Criminal Court para sa indefinite adjournment na proceedings sa kinakarap nitong kasong crimes against humanity. Ayon pa kay Kaufman, pagkakataon rin na hindi umano maproseso ng dating Pangulo ang rason kung bakit siya nakadetain ngayon sa ICC. Una nang ipinagpaliban ng pre-trial chamber ng ICC ang confirmation of charges ni Duterte na nakatakda sana sa September 23 dahil rin sa kondisyon ng kanyang kalusugan. Nababahala naman ang ilang pamilya ng biktima ng extrajudicial killing sakaling pabalikin ng bansa ang dating Pangulo. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, kinatatakutan ng pamilya na mga biktima na mabalikan sila ng mga Duterte at hindi umusad ang kaso para sa inaasam nilang hustisya. Sa kabila nito, umaasa pa rin ng ilang mga pamilya ng biktima na magpapatuloy pa rin pagdinig ng kaso ni Duterte sa ICC. Umabot sa 20.68 million pesos ang ginastos ng Office of the Vice President para sa mga biyahe ni Vice President Sara Duterte sa loob at labas ng bansa mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Sa kabuuan, 13.20 million ang inilaan para sa mga domestic o lokal na biyahe. 7.47 million naman ang nagastos sa foreign trips. Ayon sa OVP, saklaw ng nasabing halaga ang gastos para sa security personnel ng pangalawang Pangulo dahil personal na sinasagot ni VP ang kanyang mga sariling gastusin. Batay pa sa ulat, mayroon pang
41.61 million pesos ang OVP para sa travel fund sa ilalim ng 2025 budget. Samantala, sasalang naman ngayong araw ang OVP para depensahan ng panukalang budget na 903 million sa 2026. Ayon kay Limuel Ortonio, Assistant Chief of Staff ng OVP, hindi pa nila tiyak kung makakadalo sa pagdinig ngayong araw si Vice President Sara Duterte. Dating alkalde naman ng Laur, Nueva Ecija, hinatulang makulong sa kasong malversation. Bayan para ipagpatuloy ang paglilitis. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Manais Blanca, Tatak RMN. RMN Network News. Hindi kasama sa mga makikinabang sa zero balance billing sa mga ospital ang mga pasyenteng nasangkot sa iba't ibang paglabag sa batas trapiko. Ayon kay Department of Health Secretary Ted Herbosa, dapat may pananagutan ang driver o motorista na nasangkot sa aksidente dahil sa hindi pagsunod sa batas trapiko. Sa datos ng kagawaran noong Hulyo, umabot sa mahigit 5,000 ang naitalang road traffic injuries. Karamihan sa mga ito may kinalaman sa mga motorsiklo gaya ng hindi pagsusuot ng helmet o pagmamaneho ng lasing. Sa ilalim ng kasalukuyang patakaran, sinasagot ng DOH ang lahat ng gastusin ng mga biktima ng road crash mula sa operasyon, gamot, laboratory at iba pang bayarin kung ang pasyente ay nasa basic accommodation. Sinalubong naman ng prank call sa mga pekeng tawag ang paglulunsad ng Unified 911 Emergency Hotlines sa Pilipinas mula sa command center nito sa Maynila. Nasa halos 60,000 natanggap nito mula kahapon kung saan 60% ay prank calls. Tiniyak naman ni DILG Secretary John Vic Rebulla na hindi nila kukonsintihin ang anumang panloloko sa emergency hotline. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinagsama-sama na sa iisang numero ang emergency services sa bansa. Layod ng programang gawing mas simple at mabilis ang pagtugon ng mga otoridad sa oras ng pangangailangan. Libre na ang pagtawag sa 911 kahit walang load at kaya ring tumanggap ng tawag sa iba't ibang wika gaya ng Tagalog, Cebuano, Ilocano, Waray at Tausug. Aabot sa 1.4 bilyong piso ang inilaan ng gobyerno para sa unang yugto ng proyekto, kabilang na ang dagdag sasakyan, drones at push-to-talk radios para sa mga responders. Simula sa susunod na school year, isasama na rin sa curriculum ng Araling Panlipunan para sa grade 4, 6 at 10 ang pag-aaral tungkol sa West Philippine Sea. Ayon kay Akbayan Representative Attorney Chel Jokno, mismong ang Department of Education kasama ang National Task Force for the West Philippine Sea at Philippine Coast Guard ang kumilos para mapasama ito sa curriculum. Kasama rin sa ituturo sa mga paaralan ang tamang impormasyon tungkol sa West Philippine Sea at kung saan ang tamang lokasyon nito sa kabila ng ginagawang pangaangkin ng China. Matatanda ang inihain ni Jokno ang House Bill No. 1625 o ang West Philippine Sea Education Bill noong Hulyo na layong gawing mandatory ang pagtuturo tungkol sa West Philippine Sea sa mga paaralan. Mahigit 100 pamilya apektado sa nangyaring sunog sa lungsod ng Bacolod. Radyoman Albert Hiner sa Balita RMN Bacolod. Isang malaking sunog ang sumiklab pasado alas 12 hating gabi at idiniklara na fire out pasado alas 3 nitong madaling araw. Ayon sa kay Barangay 27 Kagawad Roy Balderrama, isa sa nasunugan, nag-umpisa nga po sa isang rinirentahan na bahay sa looban ng Purok Acacia 1 sa tantya ni Kagawad Balderrama na sa mahigit 30 mga bahay ang tinumpok ng apoy dahil sa dikit-dikit ang mga bahay at karamihan gawa sa light o mixed materials. Kagad naman na dinala sa Mabini Elementary School ang mga nasunugan para doon temporaryo makasilong. Personal din na bumisita si Mayor Greg Sataya sa mga nasunugan at kagad nagpadala ng folding beds at pangunahing kakailanganin ang mga biktima habang patuloy naman ang assessment ng DSWD para sa final listing ng mga nasunugan. Sa ngayon patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa pinagmula ng apoy. Wala namang may naiulat na sugatan o nasawi sa nasabing sunog. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN. Negosyante patay sa pamamaril sa Agusan del Sur. Kasama natin sa balita si Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
Patay ang isang negosyante ng pagbabarili ng hindi pa kilalang suspect sa Purok 1, Badas, Barangay San Jose, Santa Josepa, Agusan del Sur. Kinikilala ang biktima na si Junel Paragua at residente ng Purok CTE, Barangay Poblasyon sa naturang bayan. Ayon naman sa mga investigador, nagpapatuloy pa ang kanilang masusing investigasyon upang matukoy ang motibo ng nasabing krimen. Nagsagawa na rin ng pursuit operation ang mga polisiya para madakip ang responsable sa pamamaril, habang nagpapatuloy din ang pangangalap ng mga otoridad ng karagdagang ebidensya at testimonya mula sa mga posibleng saksi sa nasabing insidente. Kasama mo sa RMN DXBC Butuan, Radyoman Prince de las Marias, Tatak, RMN. Bangkay ng lalaki natagpuan sa Lamut, Ifugao. Idol Noli Christian Salio, IFM Baguio sa balita. Natagpuan ng mga otoridad ang bangkay ng isang hindi pa nakikilalang lalaki sa sitio Balonglong, Umilag, Lamut sa probinsya ng Ifugao. Ayon sa Lamut Municipal Police Station, ang lalaki ay tinatayang nasa 30 hanggang 40 anyos. May katamtamang pangangatawan at may taas na humigit kumulang 5'4". Nang matagpuan, suot nito ang itim na long sleeves, pulang t-shirt, asul na maong pants. Meron din itong suot na garrison belt at color gray na tsinelas. Hinihiling ng mga otoridad ang kooperasyon ng publiko upang makilala ang biktima. Maaaring makipag-ugnayan sa Laput Municipal Police Station para sa anumang impormasyon hinggil sa pagkakakilanlan ng nasabing lalaki. Kasama mo mula dito sa IFM Baguio, ito sa Idol Noli Christian Salio, Tatak, RMN. Susunod, the Queen of Soul, Jaya, inalala ang inang si Elizabeth Ramsey kasabay ng kanyang nalalapit na comeback concert. Buntag Pilipinas, ito po si dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita. Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News. Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detalyeng liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalinlang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya't tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot. RMN Network News. Balita sa ibayong dagat, siyam ang patay matapos lumubog ang isang bangka sa kasagsagan ng rescue operation bunsod ng malawakang pagbaha sa Pakistan. Dahil sa lakas ng hangin at hampas ng alon, tumaob ang rescue boat na may lulang 20 katao sa Indus River sa probinsya ng Punjab. Karamihan sa mga nasawi, mga babae at bata. Noong Sabado, kaparehong insidente rin ang nangyari sa Jalalpur, Pirwala City kung saan 5 nasawi matapos namang umapaw ang ilog dahil sa pagpapakawala ng tubig sa dam. Sa ngayon, umabot na sa 142,000 na mga residente ang apektado ng pagbaha sa Pakistan. Balitang Sports. Pinipinalad ng pambato ng Pilipinas sa World Archery Championships na ginanap sa Korea. Hindi matapos magpakitang gilas agad sa opening round ng World's number 8 Catherine Bauer ng Germany. Sa 15 years old na pambato ng Pilipinas na si Giliana Nice Garcia. Pero nagbigay naman ng magandang laban si Garcia matapos muntikan ng makasilat sa Olympic round na women's recurve kontra kay Bauer. Nakipagsabayan pa si Garcia kay Bauer sa first at third round bago tuluyang bumigay sa fifth of final round sa score na 28-23. All smile pa rin si Garcia kahit natalo dahil sa mainit na suporta ng kanyang Pinoy fans. Samantala sa ating entertainment news, Queen of Soul Jaya inalala ang inang si Elizabeth Ramsey kasabay ng kanyang comeback concert.
Kasama natin sa balita si Myra J. Nasaya. Inalala ni Queen of Soul Jaya ang pumanaw nitong ina na si Elizabeth Ramsey kasabay ng kanyang paghahanda sa nalalapit niyang comeback concert. Sa isang panayam, sinabi ni Jaya na bilang isa rin sa mga veteranang singer, ang kanyang ina ang nagsilbi nitong coach kung saan niya natutunan ang pagiging spontaneous sa pag-perform. Bukod dito, bagamat may konti pa rin siyang kaba na nararamdaman bago mag-perform, nakuha niya umano sa kanyang ina ang paniniwala sa good luck at plano ng Diyos. Gaganapin ang Jaya All Hits Concert ngayong September 14 kung saan muling aawitin ng singer ang kanyang mga timeless music. At yan ang aking showbiz chika ngayong Biyernes ng umaga. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN. RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangunguna mga balita. Ito po si Radyoman Aljo Bendijo at Radyoman Zander Kayabyab mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Manila, Mayang Buntag, Pilipinas. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Ako po si Aljo Bendijo. Magbabalik ang RMN Network News sa alas 12 ng tanghali at sa alas 5:30 ng hapon. Oras 7:41 ng umaga. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only.